Let's say meron tayong basic power rule. So power rule lang. So madali lang yun. Alam na natin to kasi. So let's say meron tayong integral ng x cube dx. So kahit mata-matahin na lang natin yan kung matagal ka nanonood sa mga nagla-live like kay Achi, kay Engineer, kila JC, kila sino pa ba? Basta marami nagla-live ng ganito, ng integral, mga higher math, sa sin costan, mga ganyan. And madadali, maintindihan mo na madali and kung paano yung nagawa. Anyways, meron tayong integral ng x cube dx. So bali nag-multiply ka lang ng x dito kasi guys, then i-divide mo yung exponent nila. So basically magkakaroon tayo ng x raised to 4 kasi nag-add tayo ng 1. Then kung ano yung exponent, i-divide mo siya doon. Then kung pwede yung masimplify yung coefficients, gagawin mo. So kapag hindi naman na, mag-plus ka na lang. So remember, kapag indefinite yung given or yung integrate mo, magka-plus ka doon. Pero kapag definite, mag-evaluate ka nun. So ganyan siya ginagawa. So number 2 na tayo. As for number 2 naman, let's say meron tayong integral ng polynomial which is 4x squared minus 6x plus 5 then dx. Ano magiging sagot natin? O sige, sagot na kayo guys, wag kayo mahiya. Na natin to. So meron tayong given na integral ng 4x squared minus 6x plus 5 dx. Mentally kaya natin sagutin yun, pero gawa natin ang process. So meron, pwede natin pag-iwalay yung integral. So pwede kang magawa ng integral ng 4x squared pati yung dx i-distribute. Pwede yun. Then minus yung 6, yung integral ng 6x dx. Then plus yung integral ng 5 dx. So iniwalay natin. Then integrate mo na siya pa isa-isa. So meron kang 4x squared dx. So sabi natin, mag-add lang tayo ng exponent na 1. So magiging cube na to. Then kung ano yung exponent niya, i-divide mo siya doon. Then minus, meron tayong 6x dx. So magkakaroon tayo ng 6x squared. Then 2 yung exponent niya. So i-divide natin yung sa 2. Then plus, meron tayong 5. Then dagdag lang tayo ng variable x. Then dahil meron tayong 1 dito guys sa exponent, magwa 1 din tayo dito. Then ngayon try natin i-simplify yung mga pwede. So basically itong first term natin, copy lang yan. Then ito namang 6 divide to, pwede siya maging 3. Then x squared. Then yung 5x plus over 1, that's 5x. Then don't forget to plug c kapag indefinite. So bali ganito yung magiging sagot natin para dyan. Diba? Gets yun? Pero mentally kaya yun. Try ko naman guys, basically tinuro na natin to last time. So kung meron tayong sin x dx, ano magiging sagot natin? So, pwede mong gawin yung ginagawa natin na sin x, cosine x, negative sin x, tsaka negative cosine x. Then kapag mag-integrate ka, rotate mo lang siya counterclockwise. Then ay na-integral mo. So for example, meron tayo ditong sin x. So ibig sabihin, pag in-integrate mo yung sin x, may negative cosine x. Then don't forget yung plus sin natin. Kaya yung the rest nyan guys, ganun pa rin. Kunyari, integral ng negative sin x. So may cosine x. And so on and so forth. So ganun siya ginagawa para sa trigo guys. Yun, sorry. So meron tayong given na integral ng e raised to 2x dx. So mag-let u lang tayo. So let u yung exponent. Then kukunin natin yung du niya. So basically pag yung du hinahanap or yung derivative ng 2x, so alam naman natin yun, na ang derivative ng 2x, that is 2. And don't forget the dx. Then solve tayo for dx. So mag-over to tayo both sides. Then makukuha natin yung dx, which is du over 2. So meron tayong u tsaka du, dx. Pwede natin yung i-solve. So from here, magkakaroon tayo ng integral ng e. Then ginawa nating u yung 2x. So magiging u to. Then meron tayong dx, that is du over 2. So magkakaroon tayo ng du over 2. Then ngayon,
Pwede natin ilabas tong 2 or yung 1/2 kasi sa denominator siya, di ba? So pwede mong sabihin na magiging 1/2 then integral ng e raised to u du. So ito guys, na e raised to u du, ano rin siya, parang formula na, which is ganun pa rin yung magiging, pag integrate mo yan, ganun pa rin yung kakalabasan, para siyang e raised to x. So pag in-integrate mo e raised to x, ganun pa rin. So magkakaroon na tayo ng e raised to u, then yung, yun lang, integrate na nun, then plus c natin. Pero kailangan natin ibalik yung u natin into 2x. So magkakaroon tayo ng 1/2 e raised to 2x then plus c. So ganun siya ginagawa. Kumbaga yung e raised to x hindi siya natitibag. So nang galing yung 1/2? Secret. Ay, joke lang. Secret. Gatekeeper, eh, no? Dahil yung 1/2 guys, dito yung galing, oh. Diba meron tayong du over 2. So, di ba yung 2 natin, nasa denominator siya. So, pag nilabas mo yan, magiging 1/2 yun. Or 1/2 du yun. Kasi pag nag-multiply tayo ng variables sa numerator, same lang siya guys ng du over 2. Diba? Kunyari, meron kang 1/2 times x. So, same lang siya ng x over 2. Ngayon, kung nasa denominator tong 2 mo, hindi mo siya pwede ilagay as 2 sa labas kasi nasa denominator nga siya. So kapag kunyari meron kang ganito, x over 2, kunyari lang na, hindi mo siya pwedeng ilabas as 2 as nakaganyan ka, hindi yan equal kasi yung 2 mo sa denominator siya. So para malagay mo sa denominator, hindi lagay mo siyang 1 over 2, parang ganun. Alam mo kung gets nyo yan, pero ganun siya ginagawa. Dami talaga manonood. Ikaw lang nanonood eh. Number 5 na. So meron tayong ito, basic polynomials, trigo, exponential, rational function. So meron tayong integral ng 1 over x plus 3 dx. So basically guys, ito guys kasi mga ano to eh, mga standard ba tawag doon ni Idol Rappi? Grabe naman yun. So binibilisan nyo naman boss. So remember guys, kung meron tayong integral ng ano ba yun? 1 over x dx equals to sa ln x, diba? Kaslapit lahat niyan, kastapat natin yan. Anyways, so maglalet tayo dito guys para magets na ano. So maglalet tayo. So meron tayong given by the way na integral ng 1 over x plus 3 dx. So let tayo as x plus 3, then yung du natin magiging 1. Kung magkakaroon ka ng 1 times yung dx, magiging dx na lang, or du equals dx siya. So ngayon pag nire-write natin tong given, magkakaroon tayo ng integral ng 1 over u, then yung dx natin equal sa du, so magiging du to. So ngayon same na siya ng integral ng du over u, or ganyan, parehas lang yan. Multiply lang natin yung actually. So ngayon same na siya ng ganito guys. So pwede nating sabihin na magkakaroon tayo ng, pag in-integrate natin ito, magkakaroon tayo ng ln ng u natin, pero kailangan natin ibalik yung u in a form ng x plus 3. So bali magkakaroon tayo ng ln, then yung x plus 3 natin, then yung plus 3. So ganun siya ginagawa. Kasi yun. So meron tayong given na integral ng 2x tapos x squared plus 1 raised to 4 dx. Anong gagawin? O, bahala kayo dyan ngayon. Minsan ko na siya, grabe naman siya guys. Followers. Mental na lang ni siya. Iba talaga pag nanonood kay engineer. Grabe talaga impluwensya ni engineer ah.
no? Ano lang office limited? Marunong kanyang limited. Anyways, meron tayong given na integral ng 2x, then quantity x squared plus 1 raised to 4, then dx. So basically, magalit lang tayo. So let u, which is yung nasa parenthesis na x squared plus 1. Then du natin, derive natin. So derivative ng x squared, basically that's 2x. Then derivative ng constant na 0, gets natin yun. Then kailangan natin mag dx. Then divide lang natin both side by 2x guys para makuha natin yung dx. So magkakaroon tayo ng dx which is equals sa du over 2x. Then kapag meron ka na nyan, balik ka na dito. So kunin natin to. Magkakaroon tayo ng integral ng 2x. Yung itong nasa parenthesis guys, mag-serve siya as u. Then meron tayong raised to 4 doon. Then yung dx natin, gagawin natin siyang du over 2x. So mag-multiply tayo ng du over 2x. Then after that, kitang-kita naman na itong 2x natin nasa numerator, while this one is denominator. So pwede natin ito eliminate. So magkakaroon na lang tayo ng integral ng u raised to 4 du. Then pwede mo na ito i-integrate ng standard, di ba? So mag-add lang tayo ng 1 sa exponent. So magkakaroon tayo ng 4 plus 1 which is 5. Then kung ano yung exponent nya, gagawin mo rin sa denominator. Copy mo lang. Then plus c. Pero kailangan pa natin ibalik yung u in a form ng x. So magkakaroon tayo ng u which is equal sa x squared plus 1. So magkakaroon tayo dun ng x squared plus 1. Naka-raise to 5 siya guys. Then meron tayong over 5. Then yung plus c natin. So ito magiging sagot natin pag in-integrate natin na itong given na to. So ganun siya ginagawa. That's yun! Linaw-linaw ng pagkaka-explain ko yun. Malinaw pa. So kunyari number 7. Ito hindi ako marunong na ito guys. Ano lang to, MM lang. Pag wala kang magawa, solve ka lang. Ito kasi mga cases to eh. Kaso hindi ko alam. Nakalimutan ko na. Pero pwede natin siya i-solve. Meron tayong given na integral ng sine cube x cosine x dx. So basically, let lang tayo ng u which is sine x. So basically, sa ginawa natin ngayon na pabilog, pag ginawa natin yung du neto. So ito siya guys ah. So meron tayong sine, cosine, negative sine, tsaka negative cosine. So nagde-derive tayo by the way. So ganito yung rotation mo. So meron tayong sine, derivative niya is cosine. So magkakaroon tayo ng cosine x. Then lagyan lang natin yung dx. Then divide lang natin sa cosine x both sides para makuha natin yung dx. So basically, yung magiging dx natin is du over cosine x. Then pagkatapos nyan, balik ka na dito sa given. Ayan. So meron tayong integral ng sine cube x. Pero yung sine natin guys, ginawa natin siyang u. So magiging u na lang siya. Pero may cube yun. So lagay natin yung cube. Then yung cosine x natin. Then times natin yung dx, which is du over cosine x. So same sa ginawa natin kanina. Etong numerator na cosine x, meron siya sa denominator na cosine x. So pwede ma-eliminate. And matitira na lang dito is integral ng u cube then du. So ngayon pwede mo na siya integrate. So mag-add lang ng exponent na 1. So magiging u raised to 4 yun. Then kung ano exponent, lalagay mo sa denominator. Then yung plus sin natin. Pero sabi nga natin, ibabalik natin yung u in a form ng x. So balik gagawin natin siyang sin x. Kasi yun equal sa u natin eh. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng sin raised to 4x. Yan. Over 4 then plus c. So ito yung magiging sagot natin. Ito yung ginagawa. Gets yun! Galing eh no? Integral. Nakalimutan ko na yung yung double integral. Actually naral ko lang yung nag-review.
Kita ba? Ang sagot? Di marunong Sir AJ. Bahala ka dyan, di marunong na yun. Alam, bilis! Ninja, ang galing naman ni Ninja. Bilis naman ni Ninja, Caps. Grabe naman yan na ninja na yan. Di, madali lang kasi hindi. Di marunong nun, tulog na. Tulog na yan, Sir AJ. So, meron tayong integral ng x squared dx from 1 to 2. So, ito guys, definite to kasi meron siyang boundaries or limits, di ba? So, ayan. So, integrate natin. So, basically, kung meron tayong x squared dx, pwede natin i-integrate yan as x cubed over 3 from 1 to 2. Di ba? So, bali magkakaroon lang tayo pag may ganito ka na. Unahin mo yung upper. Substitute mo sa lahat ng variable x sa na-integrate mo. Like magkakaroon ka ng yung 2 raised to 3 over 3. Then subtract mo yun sa lower mo naman. So magkakaroon ka ng 1 cube over 3. Then simplify mo na. So basically magkakaroon tayo dun ng 2 cube which is 8 over 3. Then minus yung 1 over 3. So, 8 minus 1, that is 7 over 3. So, bakit kinapi lang natin denominator? Kasi similar fraction sila guys. So, kapag similar fractions, remember, just perform the operations kapag addition, subtraction. And kapag dissimilar fraction sila, syempre, mag-LCD ka nun.